Nilalagay ako para pag-usapan natin ng mga bagay-bagay na nangyari, especially yung nangyari daw na arraignment ni Norman Manusin aka Francis Leo Marcos. Pero hindi totoo yung pagiging kanyang hindi legal ang kanyang pagiging Francis Leo Marcos. Doon sa arraignment na sinasabi di umano na nag-plead not guilty si Norman Mangusin. So sinasabi nila na di umano makakalaya na si Norman Mangusin. Okay, for the benefit of the doubt, nag-plead guilty nga. Karapatan yun ng bawat akusado kung ano yung i-plead niya sa kanyang kasong dinidinig ng husgado. No? Pero hindi yun makaka-apekto ng kanyang paglaya. Dahil non-bailable po yung kaso ni Norman Mangusin doon sa human trafficking na kaso. 6 counts nga diba? At saka meron term doon na ginamit na husgado lang ang makapagsabi kung qualified, diba? Qualified human trafficking, ibig sabihin talagang siya ay person of interest, mas malupit pa sa person of interest, at siya mismo ang nakitaan ng probable cause at merit, nakasangkot siya mismo at siya mismo ang pasimuno nung kasong yon. Yung sinasabi nila kasi na pinapakalat sa social media, nabasa ko kanina na makakalaya na daw, na hindi na rin naman makaka-apekto. Tama, ganyan din sinasabi mo, Jimmy Prias, hindi na rin yan makaka-apekto sa mga ano mo, mga kakoteha mong kabubuhan doon sa kaso ng idol mo, ng puon mo. Actually, wala naman nangyayari to. Wala nang makaka-apekto to. Ito lang naman sinasabi ko lang para mabawasan ng kabubuhan ng tulad ni Jimmy Frias na sobra ng kabubuhan na naniniwala pa rin sa mga taong katulad ni Francis Leo Marcos at mga vlogger ni Norman Mangusin na Juan, at saka tulad ng mga vloggers nilang si Macmac Pablo, nagbabalik si Kabise, nagiging tanga ulit, tapos si ano ba yun? Sino ba yung sa Hong Kong na bobo rin? Na feeling journalist ang kupal kabubuhan lang naman at saka puro fake news ang sinasabi. Nagiging lason kayo sa kaisipan ng mga tao. Lalo na yung mga taong hindi alam kung paano umalam ng katotohanan o hindi, no? Yan. Jojo de Guzman nga pala. Oo, na tinawag nga nilang Bobo de Guzman na dahil sa paglabas niya ng mga fake news. Ang dami pa mga vloggers ngayon nagsusulputan na pinagtatanggol nila yung kagagawan ni Norman Mangusin at yung mga taong dumedepende o nagde-depend sa taong ito Tulad nga sabi ko na posting ko sa Facebook na kung ngayon pa lang human trafficker na pinagtatanggol nyo na, how much more doon sa mga drug lords na inaano nyo. So balang araw, drug lords, warlords, any kind of lords na sisira sa sangkatauhan, ipagtatanggol nyo na sa kapalit ng isang butil ng bigas na hindi naman napapatunayan sa ngayon. Sabi nga ng NBI, wala naman daw, although may nakikita nga talaga. So for the benefit of the doubt, ibigay natin, pero hindi natin kine-question kailanman yung tulong. Yung kine-question natin dito kung ano yung motibo ng pagbibigay ng tulong. Kasi halatado naman na may pagkahambog, hinahamon yung isang certain sector of community. Tayo, nililin lang tayo sa kanyang pagkatao na siya nga daw si Francis Leo Marcos. Pero na-find out naman ng NBI, hindi naman dumaan sa legal na usapin. So that is merely propaganda. No? Pangalawang topic natin, kung bakit ngayon patuloy pa rin ang pagdedependa ng mga vloggers ni Mangusin sa kanya. Yun din ang katanungan ko, mga kapatid. Sa totoo lang, yun din ang katanungan ko kung bakit. At kung bakit din patuloy pa rin sila sa paggawa ng kasinungalingan. At kung bakit din pilit nilang pinagtatakpan ang mga masamang nagawa ni Norman Mangusin tulad nung human trafficking na case kung saan ginawa niyang sex slave yung mga babae, binenta sa mga ibang lahi, tapos eventually hindi pa kumita, pambababoy
'Di ba? Napakalaking pambababoy sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga kababaihan na na nakadanas o nasadlak sa kahayupang ginawa ni Norman Mangusin. And yun pa rin, pinagtatanggol pa rin ng mga taong wala naman silang kinalaman dun sa kaso, wala nga silang alam, basta pinagtatanggol lang nila dahil lamang sa kaunting tulong na ipimigay. Ito, isipin nyo, pinupuri ninyo si Mangusin. Ilang porsyento ba sa populasyon ng Pilipino ang natulungan niya? Mas marami ba siya natulungan kaysa sa ating gobyerno? Mas marami ba siyang natulungan kaysa sa pinabigyan na tulong ng gobyerno? Eh kung pinagmamalaki na siya ay trilyonaryo, 275 billion lang ang ginastos ng pamahalaan. Bakit hindi niya pantayan yun kung talagang kaya niya? Para at least matulungan niya ang mayorya ng mga Pilipino. Bakit hindi niya kaya? Dahil wala nga siyang ganung yaman. Dahil hindi nga totoo na siya ay siya. Mismo pagkatao niya hindi totoo eh. 'Di ba? Napilit pinaniniwalaan ng mga natuliling ng mga defenders niya. At saka ito lang yung mga abnormals yun, iisa lang ang pinapanigan nila. Yung mali pa. Hindi nga nila pinakinggan eh. Hindi nga nila tinitingnan yung mga ebidensya. Hindi nga nila pinapaniwalaan ang NBI. Pero kapag naman sila ay nagkaroon ng krimen sa kanilang buhay, anong sisisihan nila? NBI pa rin. Kanino sila nagpapatulong? NBI pa rin. So inuudyukan ko yung mga Pilipino, mga kapwa Pilipino na sa Pilipinas, no? Na mag-file kayo kung kayo ay, kung feeling nyo ay nalilin lang kayo ng mga vlogger na to, pilahan nyo sila ng kaso. Wala namang mawawala sa inyo. Kasi ito ay mga salot sa lipunan. So, sana nga, meron na tao dyan, ng mga vigilante dyan. Pagkakanain na lang, yan ang nalagin ko eh. Sa totoo lang. Dahil niluluko nila ang sambayanan base sa kanilang mga panlilinlang, mga salita na hindi naman makatotohanan, mga alegasyon na hindi nila kayang patunayan. So, dapat sana meron manindigang mga vigilante na dyan. Yan lang ang tayong parang kung natapos kan Presidente Duterte yung mga EJK na, sana magkaroon din ng EJK sa mga balasubas eh. Yun ang tanging dalangin ko para at least malinis naman sana kahit papaano ang ating komunidad at pamayanan. Hindi ba? Hindi natin naman mapiplease ang pag-iisip ng mga tao. Basta ang mahalaga, tama yung sinasabi natin at may katotohanan, at higit sa lahat, nasaktan natin sila dahil nakakulong nga ngayon ang amo nila. O nga pala, isa pang topic, marami nagsasabi sa akin ito. Nagsasabi sa akin na hindi nga lang daw simpleng kaso itong si Norman Mangusin. Ito daw ay grupo o di kaya ay samahan ng mga siraulo o ay gustong paglamangan ang mga tao. O sa madalas sindikato. Well, kung ano daw masasabi ko. Well, nasa NBI na po yan. Nasa mga ating otoridad na ang pag-iimbestiga dyan. Basta ang mission natin ay ilabas ang totoong pagkatao ng isang Norman Mangusin. Yun lang po. At kung yung mga krimen, actually bonus na nga lang human trafficking, sa totoo man po, hindi ko po alam yan. Wala po sa aking hinagap o pagkakaalam yung human trafficking na kaso. Bonus na lang po yan sa atin dahil ang alam ko yung RA 8050 at saka yung paggamit lang niya ng ibang katauhan na hindi dumaan sa legal. Yun lang po ang aking nalalaman. Base sa mga dokumento at mga testimonya na sinabi sa akin ng mga kapwa natin, mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga biktima. So, kung ano man ang mangyari, kung ano man ang naganap sa arraignment, husgado na lang magbabalanse dyan. At kung ano man, kung sinabi niya not guilty doon sa kaso niya, hindi yan makaka-apekto doon sa kanyang paglaya. Magiging basehan yan pagdating ng husgahan, ng husgado. Doon lang siya kung ito ba ay guilty pala, nag-plead din ng guilty. Ibig sabihin, pinagsisinungalingan niya ang husgado dahil lahat ng sasabihin niya doon is under oath. Di ba? Lahat ng salita mo sa husgado at nung nahuli ka, pwedeng gamitin yan ng batas laban sa kanya.
So, ano pa ba ang tatakal natin ngayon regarding sa mga I don't think so, wala. Regarding sa mga vloggers na pipilahan di umano ng kaso. Actually, may nag-umpisa na po. At saka bilang pagrespeto sa batas, hindi na pwede natin pag-usapan ngayon dito. At saka yung mga, o nga pala, may tanong din sa akin, ako anong masasabi ko daw doon sa human smuggling, nakasangkot daw ako di umano. Sa totoo lang po, siya na rin lang magpapatunay niyan dito kung sino nagsabi niya sa akin. Wala. Very much open ako kung anong ano. At saka marami naman mga Pilipino na makakapagpatunay dito sa Pransya na hindi tayo kasali dyan sa human trafficking, human smuggling. Siguro ganda na lang siya na mga kwenta ng iba. Kaya ako na lang yan. Kaya yan. Ano pa ba? Nako si Kabise, isa yan makapili na duwag iyakin. Pag-usapan natin, actually meron na akong reaction video kay Kabise. So kung ano man yung dahilan niya sa pagbabalik niya, supporter niya kay Norman Mangusil, siya na lang nakakaalam. Pero siya din ang umamin na pinapasahod siya. So siguro money. It's all about money. Buti, tulad nga na sabi ko, buti nga sila kumikita, kami ni tayo. Sila Genoa, sila yung mga vloggers ng Talino Warriors. Ang alam ko dyan, walang natatanggap. Wala kami natatanggap. Kung meron man, magpakita kayo. Kung may alam kayo, magpakita kayo ng pera mula sa isang tao, isang sektor, na kami ay inundyuhan para labanan ang isang huwad na tao at ilabas ang kanyang totoong pagkatao. Ano mapapala namin? Wala kami mapapala. Pasakit pa nga eh. Mas marami pa nga pasakit na aming naranasan dahil sa pang-aalipusta. No? Pero malaking dangal kasi para sa akin yung naging bahagi ako ng paglalakad ng katotohanan at nanindigan para sa tama at tama. Malaking bagay na yun sa akin pagkatao at alam ko na habang buhay ko na yung dadalhin na hindi ako kailanman nagpasindak sa mga pananakot na meron pa nga dyan pipitikin daw yung itlog ko sa June 22. Nasaan na? Yung nagsabi na inalitos na pati mga pamilya, ano ko, walang problema. Nakangiti pa rin naman ako eh. Bakit? Kilala ko sarili ko mga kapatid. At alam ko na nandyan pa rin kayo. Yung mga nagsasabi kasi dyan ng alipos na, siguro mga gawain nila yan. Pinapasa nila lang sa atin. Dahil parang magaanan yung loob nila. Ay kung nakagaan sa loob nila yung pagsasabi ng kanilang gawain pero ipinapasa sa iba, hayaan na natin. Hayaan na natin mga kapatid. Dahil at least hindi natin yung gawain at alam naman natin ang totoo. Yung mga naghahamon-hamon dyan na nakaususasaktan, huwag na kayo maghamon. Gawin nyo na lang kung talagang kaya. Kasi kung hamon-hamon ka, tandaan nyo, walang kriminal na nagsasabi ng kanyang krimen bago niya gawin. Walang ganun. Gawain lang yun ng mga mga bahag ang buntot. Gawin lang yun. Kung nananakot kayo dyan nandito sa live ko, na tinatakot nyo ako, okay lang. Sa inyo na yun. hindi ko ikakaginhawa yan sa totoo lang. Okay, bate. Uy, Sally Malago, nandyan. Hayaan nyo na lang mapagod yung, tama ka, Sultan. Hahayaan natin sila. Na, wala kayang malaking tao sa likod ni Mangusin. Galing yan kay Abelina Benaventura. I think so. Kasi hindi siya maglalakas ng loob ng ganyan gamit ang mga iba't ibang mga tao, kasama ang mga iba't ibang tao kung walang grupo o kaya individual na pumupondo sa kanya. Matatandaan ninyo na may mga pulis pang escort yan. Matatandaan nyo na may mga kaibigan niya mga politiko. Matatandaan nyo na siya din mismo umamin na pumupondo siya sa mga politiko. So, there is andito, ibuhos nyo na ang galit nyo, tabubuwaryo. Totoo, ibuhos nyo na, baka sakaling magaanan yung loob nyo. Kung masama man ang loob nyo dahil nakakulong yung huwag nyo kami sisihin. Sisihin nyo ang batas. Mga kapatid. Huwag nyo kami sisihin dahil paglalawahan namin ng katotohanan. Ang sisihin nyo ang batas dahil may batas. Sisihin nyo ang NBI. Kung talagang galit kayo, pumunta kayo sa NBI, mag-rally kayo, gerahin nyo ang NBI. Dahil nahuli ang amo ninyo.
ang idol ninyo. Ah, so, yun ang gawin ninyo. Wag kayong magtanim ng galit sa amin kasi kami lang naman ay naging instrumento para maging maging ano to, tawag mo dito, prolo. Tawag ko dito dahil may batas kaya tayo lumabas. Tayo lumabas para ipatupad ang batas ng NBI. Di ba mga kapatid? So, yun tatlong araw din ako hindi sold at bagwis. Umiyak na si Norman Colaong. O nga pala, doon sa pag-transfer ni Norman Mangusin, sa June 15 na po, dilipat na siya. Dilipat na po siya. So, naka-file, napakita nyo naman yung statement nung spokesperson ng NBI na nag-request na sila sa Manila City Jail na meron dokumento na ipinakita na nag-request ng NBI to Manila City Jail. So, maraming salamat nga pala sa spokesperson ng NBI na gwapong-gwapo. Hindi ko na papanggitin ang pangalan, baka mabash na naman, kasalanan ko pa. So yun tignan nyo po sa site ng ng NBI, nandun na po yung request form ng NBI para makita nyo na nag-request na sila sa Manila City Jail for transfer. Marami kasing kontra. So maraming salamat mga kapatid. Pagpatuloy lang natin yung mga basehan ng paninindigan at tignan lang natin yung mga hindi pa naniniwala dyan na nakakulong na si Norman Mangusin, ay good luck na lang sa paniniwala nyo. Buhay lahing Pilipino mga kapatid.